Pansamantalang itinigil ng Office of the Civil Defense Region 5 ang paghahanap sa mga nawawala pang biktima ng landslide sa sitio Garang, Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. At mula sa Camarines Sur, nasa telepono si Alan Manansala para sa detalye ng balita. Go ahead, Alan. Yes, Alan. Floor marhay na hapon, 15 pang individual ang hinihinalang natabunan sa landslide sa Sangay, Camarines Sur na hindi pa natatagpuan ng mga otoridad. Ngunit ayon sa Office of the Civil Defense Region 5, posibleng matagalan pa ang paghahanap sa mga ito dahil sa suspension ng retrieval operation. Sinabi ni OCD5 Regional Director Clyde Dupont na delikado ngayon para sa mga rescue team ang sitwasyon sa ground zero dahil malambot pa ang lupa sa lugar kung kaya't pansamantala nilang itinigil ang paghahanap sa mga nawawalang biktima. Upang makarating sa Sitio Garang, ang mga rescuer kinakailangan nilang maglakad ng 3 kilometro sa maputik at madulas na daan. Wala namang sinabi ang mga otoridad kung kailan nila i-resume ang operasyon. Subalit, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Sangay na patuloy silang makikipagtulungan sa iba pang ahensya hanggang sa mahanap ang 15 pang biktima ng landslide. Flora, at samantala, tuloy naman ang pagsasagawa ng retrieval operation sa Buhi, Camarines Sur at Iwi, Albay sa mga naging biktima pa rin ng landslide doon. Sa talaan ng OCD5, umabot na sa 107 ang naitalang patay bunsod sa bagyong Osman sa Bicol Region. Pinakamarami dito ay mula sa probinsya ng Camarines Sur. Flor, at sa ngayon ay muling nasilayan ng mga Bicolano ang pagsikat ng araw matapos ang ilang araw na nakaranas ng panakanakang pag-ambon sa probinsya. Ngunit may ilang kalsada pa rin ang patuloy na nililinis dito sa may dako ng Camarines Sur Province dahil sa naging landslide at rockslide matapos ang bagyong Osman. Single lane passable lang ang Maligaya Karamuan Road sa Barangay Bahay. Gayon din sa Daang Maharlika sa Sipokot, Camarines Sur. Yan muna ang latest mula dito sa Camarines Sur. Flor Mahay Nausto. Maraming salamat sa iyo, Alan Manansala, nagulat mula sa Camarines Sur. Hawak na ng Philippine National Police ang 6 sa 7 pangunahing suspect sa pagpaslang kay Bicol Party List Representative Rodel Batucabe. Ito ay matapos na sumuko nitong Sabado sina Rolando Arimando alias RR at Danilo Muelia alias Manoy Dan. Si Arimando ay isang rebel attorney na nagsilbi umanong lookout at backup gunman sa krimen. Habang si Muela naman ay trusted aide umano ni Daraga Mayor Carwin Baldo at siyang bumili ng 2 kalibre 45 baril na ginamit sa pagpaslang. Hawak na rin umano nila ang key witness sa kaso na si Emmanuel Bonita Hudawar na may hawak na mga impormasyon mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa ng krimen. Ayon sa PNP, dahil dito, inaasahan nilang lalabas na katotohanan sa pagpaslang sa mambabatas. Isa na lamang sa 7 pangunahing suspect sa krimen ang hindi sumusuko at ito ay ang umano'y mastermind na si Mayor Baldo. Itinuturing ng Philippine National Police na malakas at matibay ang kaso laban kay Daraga Mayor Carwin Baldo. Ayon kay PNP spokesperson Superintendent Benigno Durana, iisang itinuturong ng mga sumukong suspect na siyang utak sa pagpaslang. At mula sa Kamkrame, nasa telepono sila Ilagan para sa detalye ng balita. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa Flor, malakas nga ang kaso ng Philippine National Police laban kay Daraga Mayor Carwin Baldo na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Bicol Party List Representative Rodel Batucabe at sa security escort nitong si SPO to Orlando Diaz. Ayon kay PNP spokesperson, Police Chief Superintendent Benigno Durana, hawak na ng PNP ang isang testigo at 6 na primary suspect na direktang nagsagawa ng krimen. Ang mga ito ay ang 2 suspected gunmen na sina Henry Yuson at Rolando Arimado, ang 2 backup driver na sina Emmanuel Rosillo at Jaywin Babor at ang close-in security aide ng mayor na si Christopher Nabal at Danilo Muela. Lahat aniya ng mga ito kasama ang testigong si Emmanuel Judabar na kasama sa pagplano ng krimen ay pare-parehong itinuturo si Mayor Baldo bilang mastermind ng krimen.
Batay sa mga salaysay ng suspect, 5 milyong piso ang inalok sa kanila ng mayor para ipapatay si Bato Cabe, kung saan 250,000 pesos ang paunang bayad para ibili ng motor at baril na gagamitin sa pagpaslang. Sinabi ni Durana na sa ngayon ay bahala na ang korte na mag-appreciate sa lahat ng ebidensya laban sa alkalde at maglabas ng kaukulang warrant of arrest. Laban kay Mayor Carwin Baldo. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Laylaga. Nagulat mula sa Kamkrame. 3 ang nasugatan sa sunog sa isang food stall sa Pasay City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hinihinalang sanhi ito ng leak sa ginagamit na tangke ng liquefied petroleum gas. Narito ang report ni Jerry Galicia. 2 sunog ang naitala sa Metro Manila noong weekend. Hinihinalang ang pagsingaw sa tangke ng liquefied petroleum gas o LPG. Ang pinagsimulan ng sunog sa isang food stall sa Barangay 10 Roas Boulevard, Pasay City, alas 8:53 kagabi. Ang sabi kasi sir nung cook sir is ano daw po, may naamoy siyang, bago daw po yung apoy at saka yung explosion, may naamoy siyang parang leak daw po ng LPG. Tapos nakita niya lang po, biglang umapoy at saka nag-explode na po. Nagtamo ng second-degree burn ang 3 empleyado ng food stall. Kinilala mga biktima na sina Jerry Orpila, 33 years old, manager ng food stall, J. Venus de Los Santos, 58 years old na cook, at ang cashier na si Annalisa Sevilla, 37 years old. Nadamay din sa pagsabog at sunog ang 2 pang stall na katabi nito. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Pasay BFP kung nagkaroon ng pagkukulang ang may-ari ng stall. Samantala, pansamantala namang nanunuluyan sa covered court ng barangay at sa mga itinayong tent sa gilid ng kalsada ang nasa mahigit 400 pamilya na nasunugan sa barangay Manresa sa Quezon City noong Sabado ng alas 11 ng gabi. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, hinihinalang iligal na koneksyon ng kuryente o jumper ang pinagmulan ng apoy. Actually, water, karamihan tubig po talaga. Kasi ang food naman meron tayo provided 3 times. Yun nga, yung isang assistance din na binibigay namin is 3 times a day na food. Meron breakfast, lunch, at dinner. So yun, maliban dun sa mga nagbibigay na politician, gano'n, meron ng local, meron provision ng food. Problemado ngayon ang karamihan sa mga nasunugan kung paano magsisimula muli, lalo na't karamihan sa kanila ay walang naisalbang gamit. Mga 3 sunugan namin to eh. Wala naman. Pag ano lang, inaayos lang yung bahay, tapos lilipat na kami ulit. Pag naayos na. Mga siguro 1 buwan, pagkatapos na yung bahay. Ay, mahirap po kasi nasunugan din kami, naubos din yung bahay namin. Nasa Kali kami nakatira ngayon sa may kanto ng Dagot Street. Sa ngayon, idinadaing ng mga ito ang kakulangan sa tubig at palikuran sa evacuation area. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Philippines. Hundreds of protesters marched in Sudan's capital, Khartoum, on Sunday in an attempt to reach the presidential palace, but were dispersed by security forces with tear gas and stun grenades. Crowds of men and women marched together as they chanted freedom and peace in unison before tear gas was fired towards them. Witnesses said security forces blocked Khartoum University professors and lecturers from coming out to join the protest, arresting at least 8. The rest were forced to return into the faculty club house where security forces surrounded the building, trapping about 100 professors and lecturers inside for nearly 3 hours. Makikita sa ibinigay na video ng General Trias City Police ang aktwal na paghabol at pakipagpalitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at papatakas na drug suspect sa sitio Sampalucan, Barangay Pasong Camagilidos, General Trias City noong Biyernes ng hapon. Nung sense niya na pulis yung katransaksyon niya ay lumunod ito at nagkaroon ng palitan ng putok. In the course po ng operation, nung tumakbo po siya, naihagis niya ito, subalit hindi po natanggal yung ating yung pin ng granada, kaya hindi po ito sumabot. Patay ang suspect na si Marlon Sakilayan alias Andak. Nakuha kay Sakilayan ang ginamit itong kalibre 38 baril, isang pakete ng hininalang shabu, baybas money at granada. Napag-alaman din na sangkot si Sakilayan sa 2 shooting incidents sa General Trias City at Noveleta, Cavite noong 2017 at 2018. Samantala, bandang alas 3:30 ng hapon noong Biyernes, nang salakay ng General Trias City Police ang isang bahay sa sitio Sampalucan
Barangay Pasong Kamatsili 2, General Trias City, Cavite. Nakumpiska sa mga ito nasa 12 pakete ng hininalang shabu na may bigat na 8 gramo at tinatayang halaga na 50,000 pesos. Actually, ang pagka-aresto po ng magamang ito sa sitio sa Palucan ay makakabawas po sa supply ng illegal na droga at ito po ay may malaking epekto sa mga transaksyon ng illegal na droga dito po sa Pasong Kamatsili. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng General Trias City Police ang mga naarestong sospek at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Nasabat ng Philippine National Police ang mahigit sa 800,000 halaga ng kahoy sa magkahiwalay na operasyon sa Caraga. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre, live. Go ahead, Raymond. Yes, Flor, unom katawo ang nasikop sa Police Regional Office 13 niadtong Biyernes, January 4 sa nagkadaiyang police operation, illegal logging operation sa rehiyon. Flor, giila ang mga nadakpan nga sila Wilson Anchuela, Delson Kapangpangan, Rosino Saldom o Fortunato Picato nga naharang sa PNP checkpoint sa Bangkasi ni Dakbayan sa Butuan. Nakuha sa ilaha ang duha ka mini dump truck nga adunay kargang nagkadaiyang matang sa kahoy, apil ang mahogani nga nagkatidad og kapin 700,000 pesos. Nasa kustodiya karon sa Butuan City Civil Security Unit ang mga giembargo nga kahoy. Floor kapin 3,000 ka board feet sub nga kahoy nga lawaan nga nagkantidad og kapin 77,000 pesos ang nakuha sa Regional Mobile Force Battalion o 30 PNP sa sitio Maitom, Langkilaan sa Maong Lungsod. Arestado ang mga pahinanti sa gigamit nga elf close van nga sila Glenn Gabato o Robert Abudiente. Nasa kustodiya sab karon sa 1303rd Maneuver Company sa RMFB ang nakumpiska nga kahoy o van. Violation of PD 705 at saka yung sa ano natin sa una sa illegal logging, pangalawa sa illegal transportation of illegally cuts on lumbers. Yan yung mga kaso na hinaharap ng mga taong to kasi illegal yung pagputol nila sa kahoy at saka pagtransport nila. Available tong mga ano na to na mga kaso. Sabtang 48 kabuok usab nga giabandonang Daoson Lumbers nga gibadabana nga nasa 205.28 board feet nga nagkantidad og kapin 12,000 pesos ang nasikop sa Bayugan City Police sa Barangay Bukak, Bayugan City. Sumala sa PNP ang mga illegal nga kahoy kansang gipanag-iyahan ni alias Dodong Diamante. Floor, sa karon nagapadayon gihapon ang investigasyon sa PNP Caraga aron masuta ug matud-an kung kinsa gyud ang mga tag-iya sa maong mga kahoy ug asa gagikan ang mga maong mga kahoy aron mapanubag ang mga responsable niini. Balik sa imo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Raymond. Nagulat mula sa Butuan City.